Hello guys, so meron kasi mga nahihirapan kapag ka nagdadagdag raw sila ng printer is hindi raw nila ma-install ng maayos. So meron na kasi sila guys na pigment print. Ang gagawin nila guys is magdadagdag sila ng sublimation ng printer. Yung iba guys nahihirapan kasi kapag ka nagpiprint raw sila is doon pa rin raw nagpiprint sa lumang printer. So sa vlog na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba magdagdag ng isa pang printer dyan sa may inyong business. Hello guys, ang nasa loob ng box ng inyong Epson na L121, syempre itong unit mismo, mga manual, tapos CD na hindi naman natin na ginagamit kasi nga kapag yung PC mo o yung laptop mo is meron pang CD-ROM yan, sigurado luma na yan. Ito yung mga original ink na dye ink guys, so wag nyo na itong gagamitin. Ang gagamitin na natin dito is yung binili nyo, either na pigment ink or sublimation ink, no? So depende sa bibili nyo na printer. So pigment ink and sublimation ink guys is pwede yan sa may Epson na L121. So ito guys, pwede nyo itong ibenta, pwede nyo rin itong ilagay sa ibang printer basta Epson. Syempre USB cable para sa laptop or PC nyo kasi hindi siya wireless. Then ito yung paper tray, so nilalagay ito sa likod. Yan, para meron tayong saluhan ng papel dito sa may likod. And lastly, syempre meron niyang kasama na power cable. So alisin ko muna to guys para hindi masyadong abala. So una mong gagawin guys bago mo siya salinan ng ink ay dito meron ditong hose. So yung hose na yun guys, kumuha ka lang na any kind of bottle, mineral water, or ito pwede rin tong Gatorade, mogu-mogu. Basta kahit anong klase ng bote, tapos lagyan mo lang siya ng butas. Tapos itusok mo lang to dito. Ang printer kasi guys, kapag nililinis siya, is hindi ang gumagamit ng tubig at sabon. Ang ginagamit niyan is mismong ink niya rin. So kapag naglilinis siya guys, yung maruruming ink, dito guys tumatapon sa hose na to. Kasi usually yan dun sa may ilalim eh. Pero para hindi na tayo mahirapan, nilalagyan ko na guys lahat ng binibili sa amin na L121 ng hose para diretso na guys sa labas yung mga maruruming ink. So meron tayong apat na kulay, diba? CMYK. Yung K kasi guys is yung key color. So ito yung black. Meron tayong magenta, meron tayong yellow, and meron tayong sayan. So ang pagsali niya guys, very simple lang. So i-open mo lang yun nandito. Yan, tapos isalin mo lang siya. So make sure guys na tama yung mga kulay na sinasali nyo. Yan o, meron dito na black, yellow, magenta, and syempre yung sayan. No? So wag kayong magkakamali kasi pag nagkamali kayo, medyo mahirap nang ayusin yan. So pisil-pisilin mo lang to hanggang sa mapuno siya guys, pero wag yung papa-apawin. So pag nasali na natin siya guys, syempre kunin mo lang to, itong power cable mo. Sa likod guys, bandang ilalim meron yung saksakan. Syempre pag nasaksak nyo na, ito ilagay nyo lang to sa power outlet. Tapos ngayon guys, sisimulan natin yung ink charging na tinatawag. So i-on ko lang yung printer. So ang una mapapansin nyo guys, pag in-on nyo yung printer, naka-on yung green and syempre naka-on yung orange. So ang gagawin natin guys, pipress natin tong orange, mga 8 seconds. Yan, so hanggang sa mag-respond yung printer. So pag nag-respond na guys yung printer, yan, makikita nyo na mag-iingay siya. So pag nag-ingay siya guys, huwag kayong magpapanik kasi normal yan. Kasi nag-i-ink charging na yan. So hintayin lang natin guys ang ink charging. Usually tumatagal yan ng 10 to 20 minutes. So malalaman nyo guys pag finish na siya kapag ka steady na lang yung itong color green and wala na tong color orange. So hintayin lang natin siya guys. So makikita nyo dito guys na tumatagas na yung ink papunta dun sa may bote natin na yun tumutulo. So huwag kayong magpapanik guys, normal talaga yan na sa una talaga nagtatapon talaga tayo ng ink kasi nga charge natin silang lahat. Hindi lang guys black color yan, halo-halong color na yan. Yung apat na color na to guys, kapag ka nagsama-sama kasi yan is nangingitim. Yan, so ganyan guys yung nangyayari. Nakita nyo tong butas na to? Yung bote nyo guys, dapat hindi nakaangat na ganyan. Make sure lang na mas mababa siya or same level nitong butas na to. So hintayin lang natin ulit. So ang kailangan natin na susunod guys, itong USB cable. So itong dulo na to guys, ilalagay nyo dito. Yan, so may suksukan dito. Itong kabilang dulo naman guys, syempre, para sa laptop to o sa desktop nyo. So ang gagawin ko ngayon guys, install ko siya dito sa laptop ko. Pero meron na ako naka-install na isa pang printer dito, no? Kasi may mga nagtatanong sa atin, sir, nahirapan kasi ako mag-install ng dalawang printer. Hindi ko alam kung paano siya i-install. So press mo muna tong start, then type mo printers. So hanapin mo lang guys yung ginagamit mo na printer. Sa akin guys, ang ginagamit ko na printer is itong Epson na L110. Yan, so i-click ko lang siya guys, then printer properties natin, then papangalanan natin siya para hindi kayo nalilito. So ilagay natin pigment printer. Tapos okay lang natin siya. Yan, makikita nyo guys na napalitan na siya. Hindi na L110 ang pangalan niya. Ang nakalagay na guys is pigment na printer. So guys, kapag ka L110
L121 yung printer natin, kailangan natin ng L110 na driver. So paano tayo guys mag-install ng isa pang printer? So gagawin mo guys ito, ipa-plug mo lang syempre doon sa may PC mo. So gagawin natin ngayon guys, syempre ida-download muna natin yung driver ng Epson na L110. No? So punta ka lang ng Google, tapos type mo lang Epson na L110. Tapos itong unang lumabas, itong Epson Philippines, tapos itong SPT C11, etc. Yan, so i-click mo lang siya. Then dito sa may downloads guys, select mo lang yung OS mo. So ako naka Windows 11. Yan, tapos click ko lang tong go. Yan, so lalabas to. So click ko lang to accept. Tapos pag may lumabas na ganyan, click mo lang tong keep. So next natin guys is punta ulit kayo ng Google, tapos i-type nyo guys 7zip. Yan, so i-download rin natin to. So click mo lang to, itong download. Then again, mamili ka dito guys ng OS mo. So usually ito 64-bit na Windows, no? So i-download ko lang to. So kapag na-download mo na guys, syempre i-open mo lang yung 7zip yan. Tapos install lang natin siya. So kapag ka na-install nyo na guys yung 7zip, ang gawin nyo dito sa may driver ng L110. So right click, hold, tapos drag nyo ng konti. Tapos may lalabas dito nakalagay 7zip. Tapos select mo lang to guys, extract to L110 x64. Yan. So i-close lang natin. So makikita nyo dito guys, meron na tayong folder ng driver natin. So type mo lang ulit, start, then type mo printer. Tapos click mo lang to add device. So again guys, meron na tayong naka-install na pigment printer dito. Then kapag lumabas na to, add a new device manually, no? So i-click mo lang siya. Then ito i-click mo to, add a local printer or printer with manual settings. So i-next lang natin siya. Then use existing port. Nasa may bandang dulo guys, nakalagay is USB 017. So magkakaiba yan guys, huwag nyo itong gagayahin kasi ako marami talaga akong mga device dito. Yung isa ko kasing printer, yung pigment printer ko, ito naman siya. USB 2, yan o, L120 series. So yung pinakabago guys, yan o, USB 17 Epson L120 series. No? So iselect mo lang yan. Then click mo lang tong next. Then have disk. Tapos, browse mo lang siya guys. Click mo tong browse. Tapos dito guys, i-type mo lang desktop kasi nga doon natin nilagay yung driver, no? So, enter mo lang siya. Then, baba ka lang dito. Makikita nyo dito ito. Itong ginawa natin na folder L110 x64. Tapos, meron pa ulit folder dito. Itong E_1i3e.inf. Yan. So, i-open mo lang siya. Then, okay mo lang siya guys. Then, i-next mo lang siya. Then, replace the current driver, no? So, i-next mo lang siya ulit. Then pangalanan naman natin to guys na Sublimation printer. Yan, tapos i-next lang natin siya ulit. Do not share printer na lang natin. So i-next natin, then i-finish na natin siya guys. So next gagawin natin guys is magte-test print na tayo. So punta lang tayo ng Microsoft Word. Yan, so i-type ko lang dito guys is pigment. Tapos click tayo ng file, then click tayo ng new. Yan, tapos lagay naman natin dito guys is Sublimation. Yan, so lakihan ko rin to para kitang-kita. Yan, so ang gagawin natin ngayon guys, no, tatry natin mag-print sa dalawang printer. So ngayon na-setup na natin guys, syempre ito yung kaninang pigment ink. Then ito naman yung Sublimation ink. So ngayon magpi-print na tayo. Diba kanina naglagay ako dyan isang pigment. So dito tayo magpi-print. Yung isa naman is Sublimation. So dito naman siya ipiprint. So ibalik ko lang yung paper tray nito. Lagyan ko rin siya guys ng papel. So ngayon subukan muna natin yung luma nating printer. Yan, so pigment. So click ko lang yung file, then click ko itong print. Tapos piliin ko lang guys syempre yung pigment printer. Yan, tapos print ko lang. Yan, so makikita nyo guys na ang nagre-respond is yung pigment na printer. Sublimation naman tayo, no? File, then click ko lang tong print, then ang pipiliin ko naman dito is yung Sublimation na printer. So print naman tayo dito. Yan, so nakita nyo naman na ito naman yung nagre-respond. So dito nakapag-print na tayo sa may pigment printer. So hintayin lang natin guys yung Sublimation. So nag-print guys yung parehong printer, yung isa pigment, yung isa Sublimation ink. So yun guys, successful guys yung pag-install natin ng dalawang printer, no? So pwede natin siya gamitin guys ng sabay. So yun lang guys, so ganyan lang kasimple mag-install ng dalawang printer or more, no? So kahit ilang printer yan guys, pwede mong install yan, basta susundin mo lang guys yung instruction na ginawa ko sa video na to, lalong-lalo na kung puro Epson na L121, para hindi ka guys malito sa pag-print. Sobrang importante dyan guys, again, is yung papangalanan mo yung printer mo. So ito guys, again, pigment. Then ito naman is yung Sublimation na printer. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video and bye! The Printing Shop.